Ayan mga katambayan, matagal-tagal din akong hindi nakagawa ng video at nakapag-share ng mga kakaibang recipe. At marahil mga katambayan, marami pa rin ang nagre-request ng mga kakaibang luto. Mayroon na naman tayong bago rito mga katambayan. Alam ko na kung ano ang iniisip nyo pag nakakita kayo ng ganito. Laman loob. Siyempre, unang papasok sa isipan natin, papaitan. Pero siyempre, para maging kakaiba mga katambayan, yung pangpapaitan natin mga katambayan, ay siyempre gagawin natin kakaiba. So mga katambayan, hugasan lang ng mabuti ang pangpapaitan natin. Ay, tulad nga ng sinabi ko mga katambayan, hindi papaitan ang ating gagawin. So ayan mga katambayan, kung may pressure cooker kayo, i-pressure cooker nyo. So habang pinapalambot natin yan mga katambayan, ihahanda ko lang yung ating mga ingredients. Ayan, magcha-chop po tayo ng luya. Baka may idea na kayo mga katambayan kung ano ang lulutuin natin, paki-comment naman. Paki-comment na rin mga katambayan kung saan man kayong sulok ng mundo, para alam natin kung hanggang saan nakakarating yung ating video. So ayan mga katambayan, maglalagay din tayo ng 2 piraso ng sibuyas. At syempre, hindi mawawala yung bawang. Kaya mga katambayan, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, paki-click nyo ang subscribe para updated kayo sa mga bagong ina-upload ko na kakaibang recipe. At syempre mga katambayan, maglalagay tayo ng sili. Kung may siling labuyo mga katambayan, mas maigi. Pero dahil hindi masyado maanghang mga katambayan, dinamihan ko na. So ayan ang mga magiging ingredients natin mga katambayan. Malamang alam nyo na kung ano ang luto sa ating bagong recipe. So ayan mga katambayan, ihiwain ko lang to na parang pang menudo. Ayan, baka alam nyo na mga katambayan kung anong luto dito sa ating bagong recipe. Paki-comment naman mga katambayan. Ayan mga katambayan, ang lulutuin pala natin ngayon ay Bicol Express. Isa sa pagkain ng mga Bicolano, mga Uragon. Kaya kung Uragon ka at hindi mo pa nasubukan ito, subukan mo na ang Bicol Express na ginamitan ng papaitan or laman loob. Ay talaga namang kakaiba ito mga katambayan. Shout out mga Uragon, lalong-lalo na dyan sa bayan ng Uwas, sa barangay Camagong. Shout out. So ayan mga katambayan, maglalagay ako dito ng beans.
para mas masarap ang ating Bicol Express. Ayan mga katambayan, umpisa na natin ang pagluluto sa kakaibang Bicol Express. Ayan, naglagay ako ng siguro 1/4 cup ng cooking oil. Ayan, tapos igigisa natin yung ating luya, yung ating tinadtad na luya. Mas maraming luya, mas masarap. At isusunod ko naman dyan yung ating tinadtad na sibuyas. Ayan mga katambayan, naglagay din ako dyan ng beef cubes, pero kalahati lang nung isang cube. At isinunod ko na nga dyan yung tinatad na bawang at sili. Siguro nagtataka kayo mga katambayan, bakit nilagay ko yung cubes habang ginigisa. Yan po kasi ang sikreto, para malusaw kaagad yung ating cube. Isama na natin sa paggisa. Minsan po kasi kahit na ilagay natin yan sa sabaw, hindi po siya natutunaw. Kaya mas maganda pong ilagay natin sa paggisa. So naglagay na nga din po ako dyan ng pamintang durog mga katambayan. At naglagay din ako dyan ng bechin, pampasarap. At syempre lalagyan natin yan ng salt mga katambayan. Tatansyahin lang natin para hindi umalat. At ayan na nga mga katambayan, hinalo ko na din yung ating tinadtad na laman loob. So ito nga pala mga katambayan, kung ang gagamitin nyo ritong bagoong ay yung ilaw na nabibili sa palengke, sa gisa pa lang ay pwede nyo nang ihalo mga katambayan. Pero dahil luto na yung gagamitin ko ritong bagoong, ay mamaya ko na siya ilalagay mga katambayan. So maglalagay din ako dito ng mga siguro 2 tablespoon ng white vinegar mga katambayan. Yan naman ay magtatanggalan sa nung ating laman loob at magbibigay na rin ng aroma at dagdag lasa doon sa ating Bicol Express. So dito mga katambayan, dahil wala tayong magagamit na fresh coconut, gumamit ako dito ng dalawang klase. Nagtunaw ako ng powder at mamaya maglalagay ako nung nasa lata na milk. At yan na nga mga katambayan, pinaglagaan ko na ang ating laman loob. Yun na rin ang ating ipinangsabaw dito sa ating Bicol Express. Talaga namang nanunuot ang lasa ng ating Bicol Express dahil lahat ng lasa ay nandun po sa ating pinagpakuluan. Dahil nilagyan ko din po siya kanina ng sibuyas, luya, at siyempre nilagyan ko ng konting suka para mawala yung lansa ng ating laman loob. So dito mga katambayan, ilalagay na rin natin yung ating bagoong alamang. So luto na yan mga katambayan, kaya kahit na dito natin sa part na to ilagay, walang problema yan mga katambayan. Ayan, ngayon pa lang mga katambayan, talagang naaamoy ko na, nalalasap ko na ang sarap ng ating Bicol Express kahit na hindi ko pa tinitikman. Talagang mukhang masarap talaga mga katambayan.
So ayan mga katambayan, tatakpan lang muna natin to sa may pantakip natin at pakukuluan natin yan. Lulutuin muna natin ng bahagya yung ating gata para mailagay natin mamaya yung ating tinadtad na beans. Ayan mga katambayan. So, ayan na nga. After 15 minutes mga katambayan. Ayan. Haluin natin. At syempre, ilalagay na natin yung ating beans mga katambayan. At sa part na to mga katambayan, gagawin naman natin ay ilalagay na natin yung ating coconut milk. So kung meron kayong bagong pigaan na gata ay talaga namang mas maganda yan mga katambayan at mas masarap. Alam nyo kasi mga katambayan, sa amin sa Bicol, pag sinabing ginataan, talagang yung nagmamantika. Pag nagmamantika ang iyong ginataan at maanghang, ay talaga naman mapaparami ka ng kain ng kanin. So, ayan na mga katambayan. Lulutuin lang natin ang ating Bicol Express at mamaya ay ikiman time! Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. So, ayan na nga mga katambayan. Kung makikita nyo, talaga namang napaka-creamy ng ating Bicol Express. Ayan, pero gagawin natin mga katambayan, medyo pamamantikain natin yan. Dahil yan ang tunay na ginataan ng Bicol, yung medyo mamantika mga katambayan. At talaga namang alak na lang ang kulang. May pulutan na. Sabi ko nga sabi ay sumsuman at nilagyan ko pa yan ng sili para lalong sumarap at lalong kumagat ang anghang mga katambayan. So, paano mga katambayan? Tikiman time!